Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga post nagkalat sa social media tungkol kay Senator Bato. Kapon, marami akong post na nabasa na nahuli na daw si Senator Bato. Hindi ko lang masya binigyan ng pansin. Kaya lang, parang malayo, malabo na mahuli siya eh. Ito ngayon, may dumaan sa wall ko. Si Atty. Roque nagtatanong. Meron nga na daw na nang hudas kay Bato. Nagtatanong siya. Kaya ito, naisip ko na lang bigyan ng reaction, opinion. Wala pong katotohanan yung mga post na nahuli na daw si Senator Bato. Ano lang yon? Gawa-gawa ng mga content creators na para maka-engage sila at kumita sa Facebook, YouTube ba kung ano na yan kalakaran na yan pangitang kwarta na yan. Kaya huwag nyong paniwalaan lahat na naipost. Konting kanang timbang-timbang. Una, kay Tatay Digong. Daming post na lalabas na si Tatay Digong, makakabalik na sa Pilipinas next week. Tuloy, ang daming nagtatanong sa akin kung totoo ba. Sabi ko, wala, hindi yan katotohanan. Ano pa? Ang daming mga post na ang purpose lang is malilito ang taong bayan plus kikita sila. Kasi kung mag-comment kayo doon, i-share o pabor doon sa nag-post. Dito kay Senator Bato. Malayo na may manghuda sa kanya. Malayo. Hindi naman imposible. Kailang mahirapan silang huliin si Senator Bato. Para bang kay General Bantag. Tignan nyo. More than 3 years na siya mula nung na-issuehan siya ng warrant of arrest. Naglagay pa nga ng patong sa ulo. Tama ba yun? 2 million pesos? Walang nangyari. Ngayon, nandyan pa rin si General Bantag. Hindi nila mahuli-huli. Last statement noon ni Secretary John B. Rimulya, nasa Kalinga si Bantag itinatago ng kanyang mga katribo. Ganon ang pahayag ni John B. Rimulya. To a point na nagreklamong taga-Kalinga. Nag-deny. Hindi alam ni John B. Rimulya na ang kababayan nating mga Igorot yung Igorot is one whole tribe yun. May mga sub-tribes ng Igorot. Isa yan yung Kalinga. So sabi ng mga taga-Kalinga, hindi namin katribo si Bantag. Although, Cordilleran si Bantag, Igorot siya, kailang yung specific tribo ni Bantag, hindi Kalinga. Kaya mali yung sabi ni John B. Rimulya na itinatago ng kanyang katribo sa Kalinga. Anong tribe? Specific tribe ni ni General Bantag. Ang pagkakaalam ko is Ifugao at saka Benguet tribe. Kasi mistisa siya. Ang lolo niya, ang alam ko, is Ifugao. Ang grandmother side niya is sa Benguet. Tapos, ang tatay niya is pure-blooded Igorot. Ang nanay niya, Ilocano. Ganun ang pagkakalam ko. Kaya, maraming nagmamahal kay General Bantag, ka-Ilocanuhan, Cordillerans, karamihan minamahal nila si General Bantag. Hindi nila yan mahuli-huli. Let's go to Bato. Kung ako si Bato, saan ako magtago? Doon sa lugar na maraming nagmamahal sa akin. In the same manner na si General Bantag, most likely na pinagtataguan niya ngayon sa Cordillera o sa Kailukanuhan na maraming nagmamahal sa kanya. Saang lugar maraming nagmamahal kay Bato? Siyempre sa Mindanao. 97% sa survey
mga taga Mindanao pumapabor sa mga Duterte. Kung mahal ng mga tao si Duterte sa Mindanao, automatic mahal din nila si Bato. So nandito lang siya sa Mindanao, most likely. At sino naman ang magkakanulo sa kanya? Wala nga siyang may na-monitor ba kayo na patong sa kanyang ulo? Wala. Si Atong Ang, may patong sa ulo, 10 million. Hanggang ngayon, hindi nila nahuhuli. General Bantag, 2 million. Wala. Si Bato pa, wala namang patong sa ulo. Ay, posibleng may magkanulo o maghudas kay Bato. Ano ba? Isa ba? Ito, nabasa kong post ni Kipi Chu. Sabi niya, parang ang Marcos Jr. administration, hindi na sila masyadong hot o aggressive na huliin si Bato. Bakit? O ngayon, granting, nahuli nila sa Bato. Si Bato, ito turn over nila ngayon sa ICC. Ano ang magiging reaksyon ng US government? After yung declaration ng US government na wag nyo nang suportahan ang ICC dahil we will dismantle ICC brick by brick. Ngayon, ang Marcos Jr., nahuli nila si Bato. Ito turn over sa ICC. What's that? That's a show of support. Kaya agree ako kay Kipicho na nasa delikadong sitwasyon ang Philippine government tungkol ngayon sa ICC sa pagsuporta, lalo na kung mahuli nila si Bato. Siguradong re-resbakan sila ng US government. Yun na nga lang, yung patong na 12.5% na tariff, ang rason lang doon is dahil daw sa forced labor. Kaya may nagsasabi na baka parusa natin yun kasi ayaw nating sundin ang kahilingan ng US government na wag nang suportahan ang ICC. Ganon yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ako sa balay sa natabangan na mo gyero. So muna niya ang itsura sa kadag ko sa buslot sa iyang balay. So mga buslot na gyud, so karon magatop na gyud ni sila. Tungod sa kadugay na sa ilang atop, inaani na gyud ang itsura. Karon mo na ni ang hero nga mong gihatag nga ilang iatok karon. O karon naman nagit sa pag-atop ang ginatabang nga yero sa makita ko to nga nindot na gyud. Atop na gyud sila. Salamat sa nagtabang sa sin sa paghatag sa Ginoo sa usa ka tawo na pinaagi nga akong dili na gid maulanan. Kami nga dili nagpuyo sa balay nga mailisan na ang kadugwayon sa among atop sa among balay nga sin hinaot nga mapadayon kini. Naapay mga tao nga matabangan pag yun. So, Mi sa sunod. so pila na to katuig ang imong atop Bali na puro na to katuig ang akong atop sa akong balay niya. bago pa napulihan. Ay pag yun nailisan kay tungod sa kawadon. Dili ta kapaka-afford sa pagpalit sa sin. Oo, so salamat kaayo. Sa nagtabang ug sa Ginoo nga naghatag og instrumento nga matabangan ang
sama sa mga tao. Mm.